make them sway. Riches in my hand, grease stains on my sleeves. I build the speed, watch them fly, watch them leave. From Manila to the streets, I'm the one they call. Axel the mechanic, I'll answer the call. Yo, we're team good boy, Filipino pride. Revving up the engines, we're ready for the ride. From the streets of Negros to the NGO Thailand, we race with honor, we never stop. We're on the way already to KOU. Dito na tayo kay KOU. So si Pico andyan. Okay, so dito, kinakabit na lang yung bank sensor sa headers. So after that, final fitting na sa motor. Then okay na. Ganyan tayo ka alaga dito. Yung mga owners mismo ng kumpanya yung gumagawa para sa atin, hindi yung mga tauhan nila. Alright, so natapos kami nung mag-assemble ng CRF kanina mga past 6 AM. So uwi kami, ligo, gano'n. Idlip konti. And then now it's past 9. We're on the way already to KOU. So andito yung motor dito sa likod. Ayan. So dadalhin natin para magawa ng full titanium custom exhaust, no? Hoping na matapos pa lahat in time for NGO Buriram. Very late na tayo, like I feel like sobrang late na talaga to be able to tune and maximize the potential ng motor, pero wala din kasi na tayong choice. Ang dami kasing delays and everything in the process, so we just try to make the best out of it, and then if ever ano man yung resulta, yun na muna. But definitely 2025 dapat wala ng rason, wala ng mga ganitong problema. Dapat halos lahat ng mga motor, kung hindi man lahat, tapos na, ready to race. So see you there sa kay KOU. Alright, so dito na tayo kay KOU. Baba natin yung CRF, tapos straight to work na tayo. So, ito, nakapakan na. Nasukatan na nila ang wall. Nag-design na ngayon ng muffler mismo. Tapos after that, gagawin na yung headset dito. Baga. So, andun si Pico. Puntahan natin para makita natin. Siya mismo kasi personal gumagawa ng mga pipe basta para sa bike natin. So, tingnan natin. Ayan, so andito yung ano, tambucho. Ayan, oh. Ayan. Bagong design na naman. Sabi ko sa kanya, nagtanong siya sa akin kung may gusto akong design. Sabi ko wala, siya na yung bahala. Importante sa akin, performance. So, ayan, yung nakikita nyo, yan yung mismong muffler na. Nag-welding na siya ng mga tubo. Since 11 AM, andito na kami. Malamang matatapos to mga little past midnight.
ยังไม่เทียมรักอีกครับ Right. Alright, so ito yung pattern para sa lakmang tambucho. Ayan. Wala kasi silang ready-made kasi yung CRF weird yung oval, oh, ang laki. So they had to make a new one. Tapos the rest, ito yung tambucho. Ayan. Ayan. Yan mismo si Madam. Siya mismo nag ng motor natin. Ganyan tayo ka alaga dito. Yung mga owners mismo ng kumpanya yung gumagawa para sa atin, hindi yung mga tauhan nila. Okay, so yung tubo na hinawakan ng staff, yan yung tubo natin dati na gamit sa NGO Superfest. Sinusukatan nila kasi may data na tayo dyan. Hindi yan gagamitin pero kumukuha lang ng bend and length and ganun. Kasi after all the runs and races na gawa natin with them, may data na tayo sa exhaust. So yan, tinatago lang yan dito. Tinatago lang yan dito para sa days like this na kailangan siya sukatan, punan ng info, ng data. Alright, so dito sa likod ko, andito yung motor natin. Tapos si Pico andyan, tatrabaho. Patapos na yung tambucho natin. Nakikita ko na yung shape. So, we're say at about 70%. Pakita ko sa inyo yung progress. Ang bilis ng trabaho today. Ayan na. Nakakabit na yung mismong header. Yan. And then ini-weld na yung headers. Alright. So yan na yun siya. After nyan, ma-mock up na yan dito kung check yung fitment. So, okay na. The man himself. Full titanium. Ito yung after ng headers. Okay, so dito, kinakabit na lang yung bank sensor sa headers. Yung headers niya. And then dito naman sa kabila, yung mid-pipe niya, no? So, ayan, yung mid-pipe niya. Tapos yung mismong muffler, ayan na yung hinahawakan ng staff. Ready na, tapos na yan. Ito, mid-pipe. Wini-weld na lang yung bracket. Tapos dito naman sa kabila,
is yung bang sensor. Pinakabit sa headers. Okay, so after ng headers and mid pipe, full weld, ilalagay yan doon sa isang nagro-rotate na machine. I-hit na nila yan para mag-glue titanium finish siya, mag-match doon sa muffler mismo natin. So after that, final fitting na sa motor, then okay na, goods na tayo. Alright. Starting to change color. Kung napapansin niyo yung mga welds, it's turning gold already. Makikita niya, it's starting to turn gold, then slowly it will become darker and then turn into purple, then into a purplish blue. Alright, so ayan na, makikita nyo, starting to turn purplish blue. We're doing this part now. Ayan o, kitang-kita yung detalye o. Alright. Alright, so ayan, kaka-laser lang. KOUX Team Good Boy. Tapos na, oh. Alright. So, ayan. Tapos na color. Tapos na laser na. So, final fitting na dito ngayon. I-check lahat. Tapos, confirm kung wala na kailangan i-adjust or whatever. Good to go na. Alright. Pag test fit, may konting sayad. So, sinusubukan nila i-adjust, minor adjustments para may gap talaga lahat. Kasi sumasayad ngayon yung muffler sa swing arm. Nakaganon. So, sinusubukan nila i-adjust, tapos test fit ulit. Okay, so ito, tapos na lahat. Approved na kay Pico. Siya mismo, handmade. Ito, makikita natin, very beautiful. And ever since pang-apat na exhaust ginawa niya sa akin, pang-apat na motor pala, pang-pitong exhaust, wala pang pumalya sa akin. Lahat sa dyno may resulta compared to European exhaust, American exhaust. Kaya gamit ko talaga siya kasi tested and proven sa dyno, it increases horsepower all over the power band. So for this CRF, ito ngayon ginawa niya sa akin. So Pico, so yan, goods na lahat. So picture na lang kami and then uwi na tayo. See you at the shop. Taking the crown. Yo, we're Team Good Boy Filipino.